Narito ang isang mahirap na katotohanan. Kapag may mga toxic na tao sa buhay mo, hindi sila ang may kasalanan, ikaw ang may kasalanan dahil pinayagan mong pumasok sila sa buhay mo. Pero huwag mag-alala. Tutulungan kita kung paano mo muling kunin ang kontrol at gawing walang kapangyarihan sila. Ang mga toxic na tao ay hindi bigla na lang dumadating. Dumadami sila dahil sa mga butas sa iyong mga hangganan at kumakain sila sa iyong mga reaksyon. Karamihan sa mga tao ay pinapayagan silang magdulot ng gulo dahil natatakot silang harapin ang masakit na katotohanan. Hindi mo sila kayang baguhin, pero kaya mo silang talunin. Sa video na ito ipapakita ko sa iyo ang mga tapat at walang paligoy-ligoy na paraan kung paano haharapin ang mga toxic na tao. At sa dulo, maiintindihan mong ikaw pala ang may hawak ng kapayapaan sa buhay mo. Magpatawad ka, pero huwag mong kalimutan. Ang pagpapatawad ay isa sa mga pinakamaling pagkaintindiang virtues. Maraming tao ang iniisip na kapag nagpatawad ka, ibig sabihin ay mahina ka, tanga, o handang kalimutan ang sakit na dulot sa iyo. Pero ang tunay na pagpapatawad ay hindi ganon. Hindi ito tungkol sa pagpapalusot, sa pagkakamali ng iba, o pagbabalik loob sa kanila. Ito ay tungkol sa pagpapalaya ng iyong sarili mula sa tanikala ng galit at hinagpis. Natutunan ko ito sa masakit na paraan. Ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong isang malapit na kaibigan, tawagin na lang natin siyang Alex. Para kaming hindi mapaghihiwalay, o yun ang akala ko. Isang araw ibinahagi ko kay Alex ang isang napaka-personal na bagay, umaasa na mananatili lamang ito sa amin. Isang linggo ang lumipas, at nalaman ko na ibinahagi niya ang aking sekreto sa iba, at binago pa ang kwento upang ilarawan akong masama. Sakit na malalim ang naramdaman ko. Galit na galit ako. Hindi lang kay Alex, kundi sa sarili ko dahil pinaniwalaan ko siya. Ang galit na iyon ay nanatili sa akin ng mga buwan, baka taon pa. Bawat beses na makita ko siya, o kahit marinig lang ang pangalan niya, parang muling bumabalik ang sugat. Dala ko ang galit na iyon kahit saan, at hindi ko naisip kung gaano kalaki ang bigat na dulot nito sa akin. Hanggang sa isang mababang sandali, nakatagpo ako ng isang kasabihan, ang galit ay parang pag-inom ng lason at inaasahan mong ang iba ang mamatay. Tumama sa akin iyon. Narealize ko na habang si Alex ay nagpatuloy at namuhay, ako pala ang nakakulong sa isang siklo ng galit at sakit. Ang galit ko ay hindi siya pinaparusahan, ako ang pinaparusahan nito. Kaya nagdesisyon akong magpatawad, pero hindi sa paraang iniisip ng marami. Hindi ko siya tinawagan para magkaayos o tinanggap siyang muli sa buhay ko. Sa halip, pinatawad ko siya ng tahimik sa aking puso. Binitiwan ko ang galit, hindi para kay Alex, kundi para sa kapayapaan ko. Pero narito ang mahalagang bahagi, hindi ko siya nakalimutan. Ang pagtataksil na iyon ay nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral tungkol sa tiwala, kung kanino ka dapat magtiwala at kung sino ang dapat mong iwasan. Ang pagpapatawad kay Alex ay nagbigay daan sa akin para magpatuloy ng walang hinanakit, ngunit ang pag-alala sa pagtataksil ay nagpanatili sa aking pag-iwas sa parehong pagkakamali. Ang pagpapatawad ay madalas ituring na kahinaan, pero sa katotohanan, ito ay isang pinakamalupit na pagpapakita ng lakas. Kailangan ng tapang para bitawan ang galit kapag parang may karapatan ka pa itong hawakan. Kailangan ng karunungan para maintindihan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang bibigyan mo sila ng pagkakataon para saktan ka ulit. Ang hindi pagkakalimot, sa kabilang banda, ay ibang usapan. Ang hindi pagkakalimot ay nagpapahintulot sa parehong sakit na pumasok muli sa iyong buhay. Isipin ang pagpapatawad bilang pagpapagaling ng peklat. Hindi mo na ito patuloy na bubuksan.
Pero hindi mo rin ito papatanggalin. Ang peklat ay paalala, hindi ng sakit, kundi ng aral. Pinapaalala nito sa iyo ang iyong naranasan at ang mga natutunan mo. Hindi ka nito tinutukoy, kundi binibigyan ka ng gabay sa mga desisyon mo sa hinaharap. Madalas ipinatutungkol ng mga Stoics ang kahalagahan ng pagkontrol sa ating emosyon, at ang pagpapatawad ay isang magandang halimbawa nito. Sa pagpapatawad, kinokontrol mo ang iyong kwento. Hindi mo hinahayaan na ang mga toxic na kilos ng iba ay magdikta ng iyong kapayapaan. At sa hindi pagkakalimot, pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa pagbagsak sa parehong bitag. Nais ko kayong iwanan ng isang kaisipan. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay mo sa sarili mo, hindi sa taong nanakit sa iyo. Ang hindi pagkakalimot, bagamat, ay isang pag-aabuso sa iyong paglago. Bitiwan ang mapait, hawakan ang aral, at dalhin ito bilang pananggalang, hindi pasanin. 2, limitahan ang kanilang access. Maging tapat ako sa iyo. May mga tao na hindi karapat-dapat na magkaroon ng unang pwesto sa buhay mo. Hindi ko alintana kung sila ay pamilya, matagal ng mga kaibigan, o mga katrabaho na araw-araw mong nakakasama. Kung may tao na toxic, ubos ang enerhiya, o patuloy na nilalabag ang iyong mga hangganan, panahon na para bawasan ang kanilang access sa buhay mo. Maaaring tawagin mong malupit ito, pero ang pagprotekta sa iyong kapayapaan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ganito kasi yon. Dati, isa akong tao na laging gusto mag-please. Kung may humiling ng oras, enerhiya, o pansin ko, ibinibigay ko ito. Walang tanong. Mananatili akong sa telepono ng ilang oras sa isang kaibigan na ang tawag lang ay puro reklamo tungkol sa buhay nila. At hindi ko man lang naiisip na mayroon din akong sariling problema. Maghihirap ako para sa mga tao na hindi man lang gumalaw para sa akin. Pamilyar ba? Isang araw pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na usapan, kung saan tila iniisip ng kausap ko na ako ang kanilang libreng therapist, nag-isip ako, bakit ko ba ito ginagawa? Ano bang nakukuha ko mula sa relasyon na ito? Dito ko na-realize, hindi lahat ng tao ay karapat-dapat na magkaroon ng walang limitasyong access sa buhay mo. Dito na papasok ang kontrobersyal na bahagi. Ang paglilimita ng access ay hindi palaging nangangahulugang tuluyang pagputol sa isang tao. Minsan ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga subtul na hangganan na hindi nila alam na naitakda mo na. Halimbawa, yung kaibigan na laging ibinubuhos ang problema sa iyo, magsimula kang mag-reply na, "Wow, mukhang mabigat nga yan. Ano sa tingin mo ang gagawin mo tungkol diyan?" Tingnan mo kung paano sila mawawala ng interes kapag hindi mo na sila pinapalakas sa kanilang mga negatibong pananaw. O kaya naman, yung kamag-anak na laging nangiinsulto sa iyong mga desisyon sa buhay, hindi mo kailangang makipagtalo o magpaliwanag. Tumango ka lang, ngumiti, at itago ang iyong mga plano sa sarili mo. Nawawala ang kapangyarihan ng kanilang hindi pag-apruba kapag hindi nila alam ang buong kwento. May isa akong katrabaho noon na mahilig sa chismis at drama. Bawat pagkakataon na papasukin nila ako sa break room at sasabihin, "Hindi mo pa narinig ang ginawa ni ganito at ganyan." Sasabihin ko na lang ng mahinahon, hindi ako masyadong interesado sa office drama, at aalis na ako. Medyo awkward sa umpisa, pero guess what? Tumigil na silang pilitin akong makisali sa kanilang kalokohan. Ang paglilimita ng access ay tungkol sa pagkilala na hindi lahat ay karapat-dapat sa isang backstage pass sa iyong enerhiya at emosyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga layer, mga inner circle para sa mga taong nagpapalakas sa iyo at mga outer ring para sa mga energy vampires.
Oo, maaring tawagin ka nilang malamig o malayo dahil dito. Pero itanong mo sa sarili mo, gusto mo bang magustuhan ng lahat o respetuhin ng mga tamang tao? Narito ang masaya kong bahagi. Isipin ang buhay mo parang isang VIP club. Ikaw ang bouncer at hindi lahat ay makakapasok. Yung mga toxic na reklamo, general admission lang. Kung meron man, yung mga drama queen, pwede silang manood mula sa parking lot. At yung mga taong talagang nagmamahal at re-respetuhin ka, sila yung kasama mo sa VIP lounge, nagiinuman ng mga magagandang bagay. Ang paglilimita ng access ay hindi tungkol sa pagiging malupit. Ito ay tungkol sa pagiging matalino. Ang iyong oras at enerhiya ay mga limitadong yaman. Huwag mong sayangin ito sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Dahil narito ang katotohanan, kapag pinahalagahan mo ang sarili mo, ang mga tamang tao ay magpapahalaga sa iyo. At ang mga maling tao, magbabago sila o sila mismo ang magpapakita ng kanilang sarili at aalis. Win-win. 3. Gamitin ang humor para disarmuhin. Sila minsan ang pinakamahusay na paraan para harapin ang isang toxic na tao ay hindi seryosohin sila. Ang mga toxic na tao ay kumakain sa tensyon. Nabubuhay sila sa drama, pagtatalo, at alitan. Pero anong nangyayari kapag tinanggihan mong ibigay sa kanila ang gusto nila? Imbes na makipagtalo, magbiro ka, ngumiti, o makipaglaro ng kaunti upang mabawasan ang kanilang ego, parang pinasabog mo lang ang isang lobo, bigla ang kanilang malaking palabas ay bumagsak. Naalala ko ang isang katrabaho na sobrang toxic at laging may puna sa lahat ng bagay. Wala ni isang bagay na tama, mga kasuotan, trabaho, pati na kung paano uminom ng kape ang mga tao. Isang araw pinansin nila ang magulo kong mesa sa harap ng lahat. Wow, parang tinamaan ng buhawi ang mesa mo. Paano mo pa ba natatagpuan ang mga bagay dito? Sabi niya nang may pang-iinsulto. Imbes na magalit, nag-shrug lang ako at sinabi, "Tama ka nga. Ito ang aking creative chaos." Mas magulo pa ang mesa ni Albert Einstein. Malinaw, nasa tamang landas ako para maging henyo. Natawa ang grupo at nauurong ang kanilang poging planong ipahiya ako. Simula noon, hindi na nila ako tinuligsa tungkol sa mesa ko. Ang paggamit ng humor ay disarming para sa mga toxic na tao sa ilang dahilan. Unang-una, binabawasan ito ang kapangyarihan ng kanilang mga salita. Pinapalitan ang enerhiya mula sa negatibo patungong magaan at inilalagay ka sa posisyon ng kontrol. Kapag nanatili kang kalmado at witty, ipinapakita mong hindi ka matitinag na mas nakakainis pa sa kanila kaysa sa anumang pag-aaway. Pero narito ang susi. Ang iyong humor ay dapat magaan at matalino, hindi nakakasakit o mapang-asar. Ang sarcasm o pagiging masakit ay maaring magpalala lang ng sitwasyon. Ang layunin ay gawing katawa-tawa ang kanilang negatibong ugali nang hindi bumababa sa kanilang antas. Halimbawa, kung may isang tao na patuloy na pumapagitna sa isang meeting, pwede mong sabihing may ngiti, "Wow, hindi ko alam na naglalaro pala tayo ng tag team speaking ngayon. Tapos na ang turn mo, ngayon ay ang turn ko." Firm pero nakakatuwa at malinaw ang mensahe ng hindi kailangan ng alitan. Gumagana rin ang humor kapag sinusubukan ng toxic na tao na i-guilt trip ka. Kung may magsabi ng, "Siguro naman masyado ka ng abala para alagaan ako," maaari mong sagutin ng, "Nakuha mo na ako. Nag-audition kasi ako para sa role na terrible friend at mukhang nagiging magaling ako." Nababasag ang kanilang manipulasyo habang pinapanatili pa rin ang magaan na tono. Ang paggamit ng humor ay hindi ibig sabihin ng pagpapawalang bisa sa kanilang toxicity. Ito ay nangangahulugang pagtanggi na makisali sa kanilang kalokohan. Isang tahimik na akto ng lakas na nagpapakita na hindi ka matitinag
Hindi ka pwedeng gawing maliit at hindi ka pababagsakin. 4. Alamin kung kailan maglakad palayo. Ang paglalakad palayo mula sa isang toxic na tao ay isa sa pinakamahirap pero pinakamalaking kalayaan na desisyon na maaari mong gawin. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwan sa isang masamang sitwasyon. Ito ay tungkol sa pagkuha muli ng iyong kapayapaan, oras at enerhiya. Pero heto ang katotohanan, hindi ito palaging dramatiko o biglaan. Minsan, ang pagkilala kung kailan aalis ay tungkol sa tahimik na pagpili sa sarili mo kaysa sa kanilang kaguluhan, paulit-ulit. Ang mga toxic na tao ay eksperto sa pagpapaintindi sa iyo na dapat kang manatili. Sasabihin nila, "Sorry, magbabago ako," o gagamitin ang guilt trip na, "Kung aalis ka, ibig sabihin tinatalikuran mo ako." At maging tapat tayo, lagi mong naiisip kung aalis ka ba, ikaw ang nagiging masama. Pero narito ang katotohanan, ang manatili sa isang relasyon, nangangahulugang pagkakaibigan, relasyon sa pagmamahal o ugnayang pampamilya, na ubos na ang lakas sa iyo ay hindi marangal. Ito ay isang uri ng self-destruction. May isa akong malapit na kaibigan na lagi siyang bida sa bawat salo-salo, pero isang bangungot sa pribadong buhay. Bawat usapan ay tungkol sa kanya, ang kanyang mga problema, pangangailangan at drama. Kapag sinabi kong may problema ako, laging tinatanggihan o ginagawa pa nilang kompetisyon. Bad day ka. Teka, ikwento ko yung akin. Naghahanap ako ng dahilan. Marami silang pinagdadaanan. Hindi naman nila ibig. Pero tumagal ng ilang taon at na-realize ko na ako na lang ang nagbigay sa relasyon. Pero wala akong natanggap pabalik. Ang breaking point ay dumating nang magkaroon ako ng personal na krisis at kailangan ko ng suporta. Nag-reach out ako at ang sagot nila ay, "Mukhang mahirap nga, pero may sarili rin akong pinagdadaanan." Dito ko na-realize, hindi sila toxic dahil masama sila. Sila'y toxic dahil hindi sila talaga nagmamalasakit. Masakit maglakad palayo, pero naramdaman ko rin na parang nabunutan ako ng napakabigat na pasanin. Hindi palaging nangangahulugang tuluyan mong putulin ang isang tao. Minsan, ito ay nangangahulugang bawasan ang komunikasyon, hindi sagutin ang bawat tawag, o hayaan silang unti-unting mawala sa likod ng buhay mo. Magtakda ng mga hangganan. Hindi ako available para pag-usapan ito, o hindi ko na yata kayang tumulong pa diyan. Emotionally, mag-detach kahit pa magkita o mag-usap pa kayo. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng kanilang opinyon o pag-uugali. Narito ang isang kontrobersyal na katotohanan. Minsan ang paglalakad palayo ay nangangahulugang paglayo mula sa mga tao na sinasabi ng lipunan na kailangan mong manatili tulad ng pamilya. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil magkadugo kayo, may karapatan na silang abusuhin ka, manipulahin ka, o ubusin ang iyong lakas. Ang paglalakad palayo ay hindi nangangahulugang galit ka. Ito ay nangangahulugang mahal mo ang sarili mong kapayapaan. At dito na pumapasok ang mas malalim na mensahe. Ang paglalakad palayo ay hindi isang akto ng galit. Isa itong akto ng pagmamahal para sa sarili mo, sa iyong kalusugan, at sa buhay na nais mong itaguyod. Ito ay nagsasabing, karapat-dapat ako sa mga relasyon na nagpapalakas sa akin, hindi yung mga relasyon na nagpapabagsak sa akin. At kapag nakalayo ka na, mararamdaman mo ang isang makapangyarihang bagay. Hindi lang ikaw ang naglakad palayo sa kanila. Naglakad ka patungo sa mas malusog at mas masayang ikaw. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nabigo. Ibig sabihin nagtagumpay ka sa pagkilala ng iyong halaga. Madalas ang mga toxic na tao ay nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay labis, kulang, o may kasalanan sa lahat. Pero sa sandaling maglakad ka palayo, makikita mo ang katotohanan,
hindi ikaw, sila palagi. At ang pinakamagandang bahagi, ang paglalakad palayo ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan upang punuin ang buhay mo ng mga tao na nakikita ang iyong halaga at tinatrato ka ng nararapat. 5. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagpapalakas sa iyo. Ang makisalamuha sa mga toxic na tao ay parang pagsubok na lumangoy na may bigat na nakakabit sa iyong mga bukong-bukong. Patuloy kang inaahon ng kanilang negatibidad, manipulasyon o drama. Ano ang pinakamabisang lunas? Ang palibutan ang sarili ng mga tao na nagpapalakas sa iyo. Ang mga taong ito ay hindi lang nagdadala ng positibong pananaw. Pinapaalala nila sa iyo ang iyong halaga, hinihikayat ang iyong paglago, at tinutulungan kang mapanatili ang toxic na enerhiya mula sa iyong paligid. Narito ang isang simpleng katotohanan. Ang iyong kapaligiran ay may malalim na epekto sa iyo. Kung palagi kang nakakasama ng mga toxic na tao, tiyak na makakabawas ka ng kanilang mga ugali, pananaw, at minsan pati na ang kanilang pananaw sa buhay. Pero kapag napapaligiran ka ng mga taong may malasakit at naghahangad ng pinakamahusay para sa iyo, mangyayari ang isang magic na bagay. Simula mong makita ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Isipin mo, naranasan mo na bang magkaroon ng kaibigang magaan ang pakiramdam mo pagkatapos makipagkwentuhan sa kanila? Yung may kaibigang nakikinig ng walang paghuhusga, nagdiriwang ng iyong mga tagumpay ng walang inggit, at hinihikayat ka sa paraang nakapagpapalakas sa halip na nakakapanghina. Sila ang mga taong kailangan mong kasama sa buhay mo. Para sa akin, may panahon na ako'y nahulog sa isang paulit-ulit na cycle ng toxic na mga relasyon. Hanggang sa nakilala ko ang isang kasamahan sa trabaho na positibo at tapat. Madalas nilang sabihin, "Magaling ka talaga dito. Bakit hindi mo subukang manguna?" O "Ang galing mong humandle ng sitwasyong yon." Ang kanilang mga salita ng paghikayat ay tapat, kaya't ako'y nagulat. Sa paglipas ng panahon, na-realize ko na sobrang nasanay na ako sa mga hindi tapat na komento at mga sutil na pang-aalipusta. Kaya hindi ko na matutunan kung ano ang tunay na suporta. Nang maglaan ako ng oras sa mga tao katulad nila, nagsimula kong makita ang mga bagay na nawawala sa buhay ko. Hindi sila nakikipagkompetensya, hindi ako pinapalakas sa ilalim, at hindi nila ako minamanipula. Ang mga taong ito ay nagpapaalala sa akin kung anong klase ng tao ang gusto kong maging at kung paano ko dapat itakda ang mga pamantayan sa lahat ng relasyon sa buhay ko. Narito ang mga paraan kung paano palalaguin ang ganitong klaseng relasyon. Kilalanin ang iyong tribo. Hanapin ang mga tao na nagpapasigla, nagbibigay ng lakas, at nag-uudyok sa iyo. Maaring mga matagal na kaibigan, mentor, o kahit mga bagong kakilala. Mag-invest sa mga dekalidad na koneksyon. Imbes na magpanatili ng maraming relasyon na mababaw, palalimin ang mga ugnayan sa ilang mga tao na talagang nakapagpapalakas sa iyo. Magbalik ng positibong enerhiya. Maging uri ng tao na nais mong makita sa iyong paligid. Makinig, magbigay suporta, at magdiwang ng tagumpay ng iba ng tapat. Narito ang kontrobersyal na bahagi. Maaring nangangahulugang pagputol ng ugnayan o pagbawas ng komunikasyon sa mga tao na hindi nagpapalakas sa iyo, kahit pa matagal na silang bahagi ng buhay mo. Ang katapatan ay isang magandang katangian, pero hindi ito karapat-dapat palitan para sa iyong kapayapaan ng isip, lalo na kung paulit-ulit kang binabawasan at inuubos ng ibang tao. Ang mas malalim na mensahe ay ito. Ang mga taong nagpapalakas sa iyo ay hindi lang nakakapagpasaya, pinapaalala nila sa iyo na ang buhay ay para sa mga taong nakikita ang pinakamahusay sa iyo. Tinutulungan kanilang maging taong meant mong maging sa pamamagitan ng pagtangkilik sa iyo
at pagtanggap sa iyong potensyal. Ang mga toxic na tao ay pilit kang papaniwalain na ang lahat ng tao ay pareho lang, makasarili, mapait at manipulador katulad nila. Pero ang mga uplifting na tao ay ipinapakita sa iyo ang ibang katotohanan. Pinapaalala nila na may kabutihan, respeto at tapat na koneksyon pa rin sa mundong ito. At kapag naranasan mo ito, magugulat ka kung bakit ka nanatili sa mga relasyon na hindi ito inaalok. 6. Tumanggi na makisalamuha sa kanilang mga laro. Ang mga toxic na tao ay nabubuhay sa gulo. Parang sila ang mga manlalaro ng emosyon. Naglalaro gamit ang mga PC upang manipulahin, mag-provoke o kontrolin ka. Ang kanilang mga laro ay maaaring banayad, tulad ng pagpapakiramdam sa iyo ng guilt upang gawin ang isang bagay na ayaw mo, o matindi, tulad ng pagpapalakas ng drama upang maging sentro ng atensyon. Ang tanging paraan upang manalo, tumanggi na makipaglaro. Iwasan ang pagsali sa kanilang mga laro ng buo. Narito ang katotohanan. Ang mga toxic na tao ay eksperto sa pagpapasok sa iyo sa kanilang mga bitag. Sasabihin nila ang mga bagay na nilalayong ipukaw ang iyong emosyon o maglikha ng mga sitwasyon kung saan pakiramdam mo'y kailangan mong tumugon. Ngunit sa sandaling tanggapin mo ang kanilang bitag, sila na ang nanalo. Pumasok ka sa kanilang teritoryo at naglalaro ka ayon sa kanilang mga patakaran. Sa pamamagitan ng pagtanggi na makisalamuha, kinukuha mo ang kanilang kapangyarihan at iniwan mo silang mag-ikot sa kanilang sariling gulo. Naalala ko ang isang partikular na toxic na kamag-anak na mahilig mag-provoke ng mga argumento tuwing may family gathering. Palagi silang naglalabas ng mga passive-aggressive na pahayag tulad ng, "Sarap naman ng mayroong maraming libreng oras, kami kasi nagtatrabaho ng matindi." Noong una, sinusubukan kong ipaliwanag ang sarili ko o ipagtanggol ang aking mga desisyon, ngunit lalo lang itong nagpapalala. Ipinipilipit nila ang aking mga salita, pinalalala ang argumento, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ako pa ang lumalabas na masama. Isang araw tumigil ako sa paglalaro. Nang maglabas sila ng isang pahayag, ngumiti lang ako at sinabi, "May karapatan ka sa iyong opinyon," at agad na binago ang paksa. Muling nag-push sila, ngunit nanatili akong kalmado at hindi makisalamuha. Makikita sa kanilang mukha ang frustrasyon. Hindi nila nakakamtan ang reaksyon na nais nila. Sa kalaunan, tumigil sila sa pagtutok sa akin. Ang pagtanggi na makisalamuha ay hindi tungkol sa pagiging passive. Ito ay tungkol sa pagiging strategic. Narito kung paano ito gawing master. Kilalanin ang bitag. Mag-obserba sa mga pattern. Ano ang mga bagay na nagpapagalit sa iyo? Paano kanila pinipilit mag-react? Kapag nakita mo na ito, maaari ka nang maghanda na tumugon ng iba. Manatiling kalmado. Ang mga toxic na tao ay gustong-gusto ang emosyonal na reaksyon. Huwag ibigay ang mga iyon. Tumugon ng minimal o minsan wala. Minsan, ang katahimikan ang pinakamabisang sandata. Minsan naman sapat na ang neutral na sagot tulad ng interesante o naiintindihan ko upang mapahinto sila. Mag-set ng mga boundaries. Ipaalam na hindi mo sasamahan ang kanilang mga galit o hindi produktibong pakikipag-usap. Sabihin ang mga linyang, "Hindi ko ipagpapatuloy ang argumentong ito," o "Mag-usap tayo kapag handa ka nang makipag-usap ng maayos." Narito ang kontrobersyal na bahagi. Ang pagtanggi na makisalamuha ay hindi nagpapakita na ikaw ay mahina o malamig. Ito ay nagpapakita ng katalinuhan. Maaring tawagin kang mayabang o duwag ng mga toxic na tao, ngunit isa lamang itong taktika ng manipulasyon. Ang kanilang opinyon ay hindi nagsasaad ng iyong pagkatao. Ang mas malalim na mensahe ay tungkol sa kontrol, ang kontrol mo. Sa pagtanggi na makipaglaro,
Ibinabalik mo ang iyong enerhiya at emosyonal na espasyo. Ipinapakita mo ang mga patakaran kung paano mo nais mamuhay at makisalamuha. Hindi sila. Masyadong maikli ang buhay para makipag-argumento o makialam sa mga walang saysay na laro ng mga toxic na tao. Kapag ikaw ay humakbang pabalik at hindi nakialam, hindi mo tinatakas ang problema. Ikaw ay tumaas. At iyan ang palaging laro na sulit pagtagumpayan. 7. Manatiling nakatuon sa iyong layunin. Ang mga toxic na tao ay nabubuhay sa pagka-distract. Kadalasan ay hinihila kanila papunta sa kanilang gulo, drama o mga maliliit na pakana. Parang ang misyon nila ay gawing ang kanilang mga problema ay iyong mga problema. Ngunit kapag ikaw ay lubos na nakatuon sa iyong layunin, sa iyong mga goals, mga prinsipyo, at ang buhay na binubuo mo, ang kanilang ingay ay nawawala sa background. Ang manatiling nakatuon sa iyong layunin ay hindi lang isang depensa. Ito ay isang makapangyarihang hakbang. Ang mga toxic na tao ay nais na mawalan ka ng pananaw sa iyong sarili. Kukunin nila ang oras mo upang mamuhay sa kanilang gulo. Susubukan nilang i-criticize ang iyong mga ambisyon, pababain ang iyong mga tagumpay, o hihingi ng atensyon mo sa pinakakritikal na oras dahil ang isang tao na may malinaw na layunin ay isang banta sa kanilang kontrol. Kung ikaw ay abala sa paglago, pagtagumpay o pagsunod sa iyong mga pangarap, wala ka ng oras o pasensya para sa kanilang walang kwentang drama. Naalala ko noon ang isang kasamahan sa trabaho na embodiment ng toxicity. Palagi silang naggo-gossip, nag-iimbento ng drama, at pilit na kinakaladkad ang iba sa kanilang gulo. Noong una, nahulog ako sa kanilang bitag, wasting hours para makinig sa kanilang mga reklamo o ipagtanggol ang sarili ko laban sa kanilang mga maliit na pang-aalipusta. Pero pagkatapos, napagtanto ko. Ang bawat minutong ginugol ko sa kanilang mga kalokohan ay isang minutong nawawala mula sa aking mga layunin, kalinawan, o mga bagay na mahalaga sa akin. Kaya nagdesisyon akong tumigil sa pakikisalamuha at magtuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Nag-set ako ng malinaw na boundaries. Abala ako ngayon, hindi ko na kayang makipag-usap pa tungkol dito. Iniiwasan ko ang mga hindi kailangang pag-uusap at inilalaan ang aking enerhiya sa pagpapabuti ng aking mga gawain. Mas nakatuon ako. Mas nawalan sila ng kapangyarihan sa akin. At ang pinakamagandang bahagi, ang aking focus ay nagbigay inspirasyon sa iba na gawin din ang parehong bagay. Kaya naman mas kaunti na ang mga tao na maaari nilang manipulahin. Upang manatiling nakatuon sa iyong layunin, kahit pa sa isang toxic na kapaligiran, sundin ang mga hakbang na ito. Linawin ang iyong mga layunin. Isulat kung ano ang iyong pinagtatrabahuhan at patuloy na paalalahanan ng sarili kung bakit ito mahalaga. Gumawa ng mental shield. Tignan ang mga toxic na tao bilang background noise. Kilalanin sila kung kinakailangan, ngunit huwag hayaang makaapekto ang kanilang negatibidad sa iyong focus. Magsabi ng hindi nang walang pagpapaumanhin. Tanggihan ang kanilang mga hiling na hindi tumutugma sa iyong mga layunin. Hanapin ang iyong mga motibasyon. Palibutan ang sarili ng mga tao, libro, kapaligiran, at mga habit na nagpapalakas ng iyong determinasyon at nagpapaalala sa iyo kung bakit mo sinimulan. Ang pagiging nakatuon sa iyong layunin ay nangangahulugang pagpaprioritize ng iyong sarili higit pa sa mga relasyon na hindi naglilingkod sa iyo, kahit pa ito'y mga malalapit na kaibigan o pamilya. Maaring tawagin kanilang makasarili, ngunit narito ang katotohanan. Ang pagtutok sa iyong layunin ay hindi makasarili. Ito ay isang bagay na mahalaga. Hindi ka makakapagbigay kung ikaw ay walang laman at hindi mo maaabot ang iyong mga pangarap
kung ikaw ay nahihirapan dulot ng negatibidad ng iba. Ang manatiling nakatuon ay hindi tungkol sa pagpapabaya sa mga toxic na tao. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa iyong sarili. Ang iyong oras, enerhiya at mga ambisyon ay masyadong mahalaga para sayangin sa kanilang drama. Kapag malinaw ang iyong layunin, hindi ka matitinag ng kanilang gulo. At habang nagpapatuloy ka, isang makapangyarihang bagay ang mangyayari. Mabubuo mo ang isang masaya at makulay na buhay kung saan ang kanilang toxicity ay magiging hindi na mahalaga. Sa puntong iyon, hindi mo lang sila tinitiis, nagwawagi ka pa sa kabila ng lahat. At iyan ang pinakamatinding tagumpay. 8. Iwasang mag-gossip tungkol sa kanila. Ang mag-gossip tungkol sa mga toxic na tao ay maaaring magmukhang nakakapagbigay saya sa simula, parang isang hindi nakakasamang paraan upang mailabas ang iyong frustrasyon o kahit na maghiganti. Pero kung magiging tapat tayo, ang gossip ay hindi kailanman nagtatapos ng maganda. Pinapalakas nito ang kanilang toxicity sa iyong buhay, ginagaya ka nitong maging ang mismong bagay na gusto mong iwasan, at pinapahintulutan pa silang manatili sa iyong isipan ng libre. Kung nais mong epektibong harapin ang mga toxic na tao, huwag magpadala sa tukso na magchismis tungkol sa kanila. Narito ang katotohanan. Ang mga toxic na tao ay kadalasang pinapalakas ng atensyon, kahit pa negatibong atensyon. Ang gossip ay nagpapakain lang sa drama na kanilang hinahanap, kaya nagiging hindi sinasadyang kalahok ka sa kanilang laro. Mas masahol pa, nagiging bahagi ito ng isang toxic cycle kung saan ang kanilang pag-uugali ay nagsisimula ng magdikta ng iyong mga aksyon. Ito ay kabaligtaran ng pagkakaroon ng kontrol. Nalaman ko ito sa masakit na paraan. May isang kasamahan ako sa trabaho na kilalang toxic. Palaging nagiging sanhi ng gulo at humihila ng iba pababa. Kami ng iba ay madalas na magtalakayan tungkol sa kanya tuwing lunch break. Nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang pinakabagong kalokohan. Sa una parang camaraderie ito. Pero kalaunan, napansin ko ang isang nakakabahalang bagay. Bawat usapan tungkol sa kanya ay nagiiwan sa akin ng pagka-burnout at inis. Mas masama pa somehow, nalaman nila ang tungkol sa aming gossip at ginamit ito upang ipinta ang sarili bilang biktima. Simula noon, nagdesisyon akong itigil ang pakikialam sa gossip. Sa halip, nakatutok ako sa pagpapanatili ng pagiging profesional at pag-a-address ng mga isyu ng direkta kung kinakailangan. Hindi ito palaging madali. May mga pagkakataon na gusto ko talagang maglabas ng sama ng loob. Pero napansin ko ang pagbabago. Sa pagtigil ko sa gossip loop, naibalik ko ang aking enerhiya at integridad.